What is up guys? Welcome back to my channel. So for this episode ay pupunta tayo ng San Rafael. Wala lang, chibog lang. And habang pupunta tayo doon ay pag-usapan natin yung mga common na tanong nyo sa akin dyan sa comment sections. So 4 na tanong yon. Ano nga ba yung mga yon? Yun ay kung sirain ba to itong Suzuki Gixxer, kung beginner friendly ba, and then kung okay lang ba na exhaust siya, like sa akin full system exhaust, and then pangatlo is okay ba siya sa long ride. So meron tayong 30 kilometers na babiyahihin. Dami tayong pag-uusapan. So sa bypass tayo dadaan. Sa El Rio tayo pupunta ngayon. And sana ay hindi umulan. So sa question regarding sa kung sirain ba to o yung sa makina, yung ganyan-ganyan. So sa experience ko, personal experience ko 2 years na sa akin to. October 2022 ko siya binili. And right now ay, tingnan natin yung odo nya, 20,754. So mix na long ride. Makita nyo naman sa channel natin, madami na tayong biyaheng asin malayo talaga. Bolinao, Ilocos Norte, Batangas. So yan, subok na siya. And ito talaga yung daily workhorse ko. So kung sirain siya, wala pa akong pinapalitan dito. Actually battery pa lang yung stock battery nito ay mahina naman talaga. So pero mga 6 months din siguro, 7 months ko din nagamit yung battery na yun. And kaya siya nasira is nung nag-Ilocos Norte kami, nung pauwi kami ay naiwan ko siyang nakabukas. So kaya na drain or nasira din yung battery. So technically yung pinalitan ko sa kanya ay fault ko din. Other than that, yung mga wear and tear lang ang pinapalitan ko dito for 2 years. Tapos nagpalit lang din tayo ng sprocket, pero pwede pa naman yung sprocket ko nun, di pa siya sira, ganun. Other than that, wala namang sira. So goods na good siya, matibay, kung lalo na kung pang daily nyo. Pero hindi ako sponsored I'm saying this out of my personal experience. So kung okay naman yung mga gamit natin, di ba? So bakit di natin i-share sa iba? Hindi naman tayo nagsisinungaling. Hindi naman din tayo nagpo-promote. Pero marami na nga nagsasabi dyan na nabudol natin sila, ito yung binili nila. And sana hindi naman kayo nagsisisi mga bossing sa mga bumili dyan. Next one naman is kung beginner friendly siya. Nung ginamit ko to guys ay hindi pa ako marunong mag-manual. Pero na-try ko one time na mag-manual for 5 minutes, 10 minutes naturuan ako. And then galing ako ng Wave. So marunong ako ng semi-manual, semi-automatic. And 1 year na ako nagmo-motor, or almost 2 years na din siguro. Pero Mio tsaka Wave yung pinagdaanan ko nun. So ang adjustment ko nun is yung tangke nasa harap, mataas. Actually hindi siya mataas malapad siya. Malapad yung seat height, kaya tingkayad ako dito. Pero yung tingkayad na comfortable pa guys. I'm 5'5 and a half, ay pang 5'6 or ay 5'5 na. Pero ay 5'5 and a half. Tapos ako ay nakakalahating tingkaya dito. Makikita nyo sa previous vlog ko. Tingnan nyo lang kung beginner friendly to. Ang sa tingin kong kailangan kayong prepared ay may kabigatan siya. Kasi 135 kilos siya dry weight. Meaning wala pang accessories, wala pang gas. Right, ride na naman tayo. Mukhang uulan na. So punta na tayo sa pangatlo. Dinidire-diretso ko na yung pag-discuss kasi baka tanggalin ko yung camera mamaya, baka kung uulan, di ba? So next one is okay ba siya sa long ride? So ako ay ang hilig ko talaga is long ride. So ayun nga, as I've said kanina, kung saan na tayo nagpunta, Ilocos Norte, balikan namin is nasa 1,200 or 1,300 kilometers yung na-travel namin nun. So imagine niyo yun. And then last time galing tayo Bolinao, so mga nakabandang 560 kilometers tayong takbo doon. Syempre kasama yung mga ikot-ikot ganyan. So kung sa long ride naman ay okay din siya, lalo kung same size tayo. Syempre 8 yung mako-compare ko. Hindi ko alam kung mas okay sa mas mahaba na katawan or mas maiksi. Pero sa katulad ng size ko, sa bigat ko, ay swak na swak siya for long ride. Hindi naman siya nakakangawit sa likod.
medyo nakakangawit lang sa wrist kasi sports naked to guys. So medyo nakababa tong handlebar, pero mahaba yung handlebar niya kasi nga naked bike siya. Kaya iba't ibang position magagawa nyo. Pwede kayong gumanyan, pwede kayong gumanto. Bahala kayo kung anong trip nyo. Pwede kayong mag straight body. So 24 kilometers, pero mabilis na lang to kasi nasa bypass naman tayo. Last one naman natin ay regarding sa Tambucho. Ang pinaka maraming tanong. So share ko lang, nung bago to ay 500 kilometers yung takbo niya. Nung nilagyan ko siya, di agad ako nakatiis. Pinalitan ko agad yung stock. So ang ginawa ko ay full system exhaust. So bakit? So para may chance ako na if ever sawa na akong mag pipe, ayoko nang maingay, pwede ko siyang ibalik as a whole. Mahirap kasi yung iba kasi parang planong putulin. Actually, nung may una kong idea, putulin yung somewhere sa elbow nung stock, and then tsaka lalagyan ng canister. Pero parang hindi rin kasi uubra kasi ang nipis ng tubo nun eh. Pero yung mga exhaust kasi or yung mga canister na nabibili aftermarket ay mga 51mm yan usually. So ayun pa isang dahilan kung bakit. So nag full system tayo. So yung buong stock pipe ko ay nasa may bahay. Sa may bahay. Yan. So pwede ko ibalik yun anytime na gugustuhin ko. Pero mukhang hindi naman ako babalik doon, kasi mas gusto ko talaga ng may tunog yung aking motor. Kasi para kunyari ganyan, mag-overtake ako, alam nilang paparating ako, di ba? So it's actually for, bukod sa yabang, syempre part na yung yabang. Pero ang pinaka reason ko talaga kung ba't ako nag-pipe is safety. And alive and kicking pa rin yung ating motor. Wala namang problema. Nakakailang pa check up na tayo sa mga OG natin na mekaniko, like sila Sir Juan Cisneros, sila Sir Noel. Yan, kung kilala nyo sila, OG na mga nag-jigsaw kayo. Kung sa LTO naman ang inyong problema ay, ayun nga, naka-twice na ba ako? Parang twice na ata eh. Twice or thrice. Naka-twice or thrice na akong pa-register sa LTO. Ang ginagawa ko lang technique is, nilalagyan ko lang ng silencer para sure. Pero wala naman tayo naging problema sa times na tayo ay nagpa-rehistro. And sa mga checkpoint ay never naman tayo nasita. Nakikipagkwentuhan pa ngayon mga pulis sa akin eh. Lagi dapat kasi kayong pull sa mga enforcer tsaka sa mga pulis. Tsaka siguro benefit din na mukha siyang big bike. Aminin natin sa hindi, pag dito sa Pilipinas, kapag big bike ay pinapalusot or parang hindi masyadong pinapakailaman, ganun. Saka kasi kapag nakakanister to ay hindi siya yung mga tunog underbone, no offense sa mga underbone. Hindi siya tunog parang masyadong lata, parang ganun. Hindi siya masyadong tunog yung parang pipe na pipe. So ma-bass siya. Hindi ko na bailuhan. Magawa yung 117 sa Bulinaw Kung wala sa mood yung bata ko o dahil malakas yung wind. Alright, time check 5:48. 28 minutes na tayong paray ko. Tumalon. Kasi yung daan. Remaining 13 kilometers. Yun na, sumulok na aero. Mabilis lang kasi bypass naman eh.
So maluwag naman yung daan. And syempre yun, nakakapag 90s ang daan tayo dito. Yan, konti na lang. Uy, dito kami dumadaan dati papunta sa Starbucks Cafe, Bikers Cafe. So konti na lang, andun na tayo. Time check, 5:53. Meron pa tayong 7.7 kilometers, pero malapit-lapit na lang yun. And hopefully sana nasagot ko yung mga questions nyo kanina. Dati dito ako humahataw ng bike nung naka-road bike, Action mountain bike din naman. Dito ako humahataw dati, ngayon nakamotor na tayo dito. Buti na lang maganda na yung ayun, nung sinasabihin ko ng maganda yung daan, pumangit na yung daan. Ang bigat doon. Tingin ko wala na nagbabike dito. Grabe yung bako pero at least ginagawa na siya ngayon. So hindi ako duman sa una niyang tinuturo kasi parang sobrang dilim dun and hindi pa ako nakadaan sa daan na yun. Kaya dito tayo dumaan sa alam kong daan. Tsaka may kasabay tayo kahit paano. Grabe yung bako. Uy, wasak talaga yung mags mo dyan pag mabilis ka. Tsaka madulas ang buhangin. Na adventure time na naman tayo. Buti na lang talaga meron tayong mini driving light tingnan nyo kung gaano kadilim. Grabe naman yan, sir. Parang sumasayaw dito Uy, ano to? Kainan? Kasi likuan. Saan ang kanto? Ito. Grabe naman po, sir. Babalik din pala ako sa dilim. Tada! Let there be light. Grabe naman yan, sir. Ang dilim. Parang dapat doon na lang ako dumaan sa kanina. Ay, naka. Ito yung mga lugar na mapapadasal ka talaga. Tapos umaambon pa talaga naman. Pero mukhang may tao naman dumadaan. Hey! Masarap tong daanan kapag umaga. Pero kapag gabi hindi siya nakakatawang daanan. Uy. Dahan-dahan lang. Uy, at least may tao na. Parang nakadaan na ako dito. Nakadaan na ba ako dito? 1.2 kilometers ay liliko na tayo. Doon na tayo, 650 meters liliko tayo. Kundi lang ako nagpaikot-ikot dun sa madilim na lugar. Dapat pala dinaanan ko na nga yung unang pinalikuan niya sa akin. Napatagal pa tuloy ako. Saan ba yung paliko? Ito. At nasa madilim na naman tayong lugar. Papunta kasi tayo dun sa may ilog ito na. Tinamahan pa yung mata ko ng kung ano mga insekto. Iyon. Nakarating din sa wakas. Andiyan na po yung mga kasama ko Nandito na yung kasama niyo? Apa. Sir, diretso na kayo sa baba tapos lakad na lang kayo papunta ng El Rio. Sige po. Okay. May parking po doon Ako may parking sa baba, sir. Thank you. Uy, tarik ka. Yehey. Sulit naman siya
Maganda yung lugar, pero may entrance fee dito na 25 ata. Bye pa. Tapos may cafe, may bar, may activities. Pwede rin magstay. Medyo maraming tao ngayon. So yan, Ningal. Medyo mataas kasi siya eh. Parang hanggang 3rd floor yung cafe. So tayo ay uuwi na. Alright, picture pala tayo dito. Para may pan-thumbnail naman tayo, di ba? Picture time. Alright, let's go. Hataw na naman tayo sa bypass. So talagang pinalayo lang tayo kanina. Tema 26 kilometers na lang. Meaning 5 kilometers yung nilayo natin kanina. Talaga naman, oo. Let's go! So sana safe ulit ang ating biyahe. Yan, paliko bigla oh. So guys, kung nakaabot kayo dito, I thank you for watching. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the like button para sa mga contents like this, all about motorcycle and travel. So yan, thank you for watching. God bless and ride safe. See you sa next vlog. This is Kenya Travel. Bye bye.